May ginagawa. Ito, bati na naman dito. Kailangan, bakayagan ang mga nakakapa. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Eastern Communications, Partners in Progress. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Papakilala ko ngayon sa inyo ang ina ng lahat ng fan ni Robert Jaworski mula pa noong dekada 60. Dumako tayo sa Bulacan. Nay, pakikwento nga ulit sa akin paano kayo nahilig sa basketball. Ay, alanganin pang edad ko nung araw. Talaga naman. Kasi may kuya ako talaga na mahilig sa basketball. Kahit saan talagang inaano ako, sinasama. Hindi ko lang masabi ang taon o ano. Basta sinasama niya ako na, wari, sabihin niya sa akin, secondary college pa lang sa UE noon siguro. Sabi niya, nagustuhan mo ba talaga siya? Sabi ko, gusto ko talaga siya na hanggang na nakapasok siya sa Mika. Hanggang na ano, talagang dugo talaga ako. Bakit po? Bakit si Jaworski? Na-admire ako sa kanya kasi kagaya niyan. Kagaya sa kwento ko na ako, isang probinsyana. Pag halimbawa manood kami, yung talaga ni-entertain kami. Hindi kagaya yung iba, pag sinabi nga na, ay ito ika galing sa Bacolod to. From Bacolod to, yung ganyan. Talagang ini-entertain kami talagang pagkayari, hindi ba yung, hindi niya kami na-snub na ayaw namin sa iyo, yung ganyan. Kahit anong itsura mo, basta fans ng Ginebra. Eh di tuwan-tuwa kayo nung nagkaroon na ng PBA. Pagkaroon na ng PBA, may asawa na ako nun. Okay. May asawa na ako nun kasi 50 years na rin yung anak ko. Ah, okay. Eh di galit na galit kayo sa Crispa nung araw. Oo, Toyota ako eh. Kaya sila ni Hilcorpus na yan, sila ni Umpong, sila ni ano na yan. Talagang, oo, lalo, yung kababayan ko na sa Francis Arnaiz. Yan talaga ang mano sa amin na pakilala kay Job. Siyempre, pareho kami from Bacolod eh. Pareho kami mga Bisaya eh. Kaya, ganun. Gaano kahirap para sa inyong manood ng PBA nung ilang sakay pa kayo papunta ron pag nanonood kayo? Noon, maalala ko itong, kasi doon kami sa Welcome Rotunda pa kami noon nakatira, sa kuya ko eh. Kung ang laro ay nandun sa may, ninayakin na ba? Basta doon sa may Harrison Banda, Vito Cruz. Minsan, rocket lang namin yun. Wow. 10 centavos yung pamasahe. Eh sa Cubao, malapit din lalakarin. 10 centavos din pamasahe. Pero kung minsan si kuya ko, sasabihin niya kasi na, sige, puntahan mo ako dito sa Luneta, sa PCIB. Manood tayo ika sa dito ko, sabihin ng gano'n. Isa eh. Kailan kayo na simulang makilala ng mga Ginebra? Noon kasi wala naman kami group eh. Basta na lang eh, kahit na empleyada ako ng civilian employee ako ng Air Force eh. Papasok mo sa akin, sabihin ko na, dalhin mo nga ako sa Cuneta. Cuneta? Oo, yung ganyan, paano ba sakay? Ganito. Bit ko rin yung anak ko, hindi alam ng mister ko. Na yung anak ko, iniwan ko dun sa opisina yung bag. Umaga ko na lang ihatid doon sa school na. Bakit pati Ginebra na love niya, hindi lang si Jaworski? Kasi ang Ginebra, maliban na talaga naman. So, pag wala ang Ginebra, matamlay ang PBA. Aminin na natin talaga matamlay. Kailangan nandun yung Ginebra. Tsaka ang babait ng mga ng mga players. Wala akong masabi. Kahit noon pa, nung araw pa yan, lahat sila yan. Sila Peter Aguilar, sila Misty Queen, lahat yan. Mga babait nila. Tapos nakafocus lang ako doon sa ibang hindi na. Ang kalaban ko nga noon, si De La Cruz. Pero vibes kami ngayon. Okay. Eh, anong meron ang Ginebra na wala yung ibang team? Ay, Diyos ko po. Tinitis namin, Sir Bill, na bumili ng ticket. Talagang pila. Meron talaga na absent sa trabaho, nagbabaon ng pagkain. Makaano lang ng ticket. Para makapanood lang. Sa duty nila. Yung imbis na lalabas sila ng last 4, last 3 pa lang lalabas na sila. Talagang ang Ginebra.
yung nakikipag-away. Ako lang hindi. Bakit hindi nalipat yung pagmamahal nyo sa ibang team? Siguro mula pag-alaga ni Jawo sa amin ng araw. Eh, Jawo talaga. Kung hindi dahil kay Jawo na pinakita na sa amin na love niya talaga kami. Hindi ako, Ano bang ugali ng mga player na Ginebra na gustong-gusto ninyo? ano sila eh, yung bang talagang pag ina-approach namin, tapos pagbalik nila sa amin eh, kagaya kina Hildebrand, kay ano, okay sila, wala hanggang ngayon. Pag sinabi na, hello nanay, hello, ganun, kahit na hindi nila ako kilala. Nay, anong yung mga, naalala nyo yung mga pinakamalulungkot na time nung fan kayo ng Ginebra, nung hindi nagcha-champion ng Ginebra? Ano naramdaman ko pag hindi Oo. na champion ng Ginebra? Oo. Kung nakukunan na kami ng picture ng spin doon na sa may araneta, nakaganyan, no? Ang tatlo kami kung minsan talagang, pag nakita namin na hindi na talaga ano, lumalabas na kami, pero nakikita pa rin namin, hindi kami sabihin na lalabas kami o ano, hindi. Malungkot na malungkot talaga. May sumisigaw, may umiiyak. Pero pag nanalo ang Ginebra, nasisira yung araneta. Sa ingay. Sa ingay. Eh yung ano, yung ang dami nyo na ngayong fans ng Ginebra. Ako dami. Oo, di kilala kayo nilang lahat. May nagsabi nga sa akin na famous mother of Ginebra eh. O, di ba? Sikat na sikat. Pag hindi daw ako kilala, hindi ka, bago ka pa lang sa Ginebra, huwag mo sabihin na sinong matanda na yan. Oo. Magagalit yan. Si Nanay Maria yan. Oo. Si Nanay Elena yan. Sasabihin ng ganun. Huwag mo Okay. sabihin pag narinig kayo matanda, hindi, uy, buko lang matanda. Buti naman magkasundo kayong mag-asawa sa Ginebra. Ay, kita mo naman, sir. Pag natalo ang Ginebra, sir, nung araw na buhay pa anak namin, kailangan kumain kami ng pagkatapos ng second quarter. Kasi pag hindi, walang maghapunan, nag-iisnaban kami, yung galit kami. Tapos yung anak namin, pag pinamagan, hindi napapasok. Kasi nga, talo, Ginebra. Pero pag panalo, nandun na, maaga pa lang, nandun na sa opisina. Ginaganahan. Ginaganahan na. Maayayabang nga eh. Eh ngayon namang nasa Bulacan kayo, paano kayo nakakarating sa mga laro ng Ginebra? Sir, well, may financer ako. Ah, Si Boss D. Huwag okay. ko na daw sabihin ng pangalan niya, si Boss D. May, kung minsan yan sabihin niya, Nay, manood tayo. Ito pamasahe. Cash. Punta ka na, mamaya na tayo pag-uwi. O kaya, Nay, antayin kita dito sa Bukawi. Taga tayo, Bukawi. Lulumboy. Makdo. Nay, may sasakyan tayo. Pagkaalam ka na kay tatay. Hindi naman nagsiselo si tatay. Bait. Okay. Dito naman sa komunidad ninyo, anong tingin nila na lahat sila parang nahawa na sa Ginebra? Ano? Mayroon dito na Kutok Antics, mayroon dito ganyan. Lahat, mayroon dito na San Miguel, kagaya nito sa mag-asawa na itong katabi ko. San Miguel ang lalaki, Ginebra yung babae. Eh di nag-aaway. O siguro, Nilalaglag niya sila na ya. Ano naman ang kinabuhay ninyo nitong mga ilang taon na ito? Anong hanap buhay ninyo? ito, 8 years na ngayon na nandito kami sa construction. Thank God. Yung sa kwento ko nga tayo nangangalaga ko. Na 8 months pa lang noon. Yung na-arkitekto. Siya yung nag-ano sa amin dito. Tapos si tatay, sa age ng 66 tatay, ilang years na. Kasi mag-71 na si tatay. Siya yung pinakamata ng arkitekto namin, babae. Tapos nandyan din yung asawa niya, arkitekto din pa rin. Pero sinabi niyo sa akin kanina yung pinaka-boss nyo nung bata pa lang inaalagaan nyo na. 8 months pa lang yun. So parang utang na loob nyo sa inyo na siya naman nang nag-aalaga sa inyo. Eh ano naman ang mga reaksyon na mga halimbawa, bagong player mapunta sa Ginebra, paano pinapakilala sa inyo? Ini-welcome naman namin yung sila eh. I-welcome naman yung lahat eh. May lahat na halos na ng Ginebra eh, ni-welcome naman namin. Wala naman na yung wag lang si Pinto, kay baka lilipat ako ng ibang team.
Si Nards Pinto kasi ako eh. Oo, paborito niya yun eh. So ngayon kasi Oo. namatay yung anak ko yun talagang gusto niya noon. Sa Arellano University pa. Eh paano pag galing Ginebra, lumipat sa ibang team? Anong ginagawa niyo? Sumasakit sa dibuhan. Hindi na ako na-high blood. Noon na-high blood ako, lalo yung first time ko talaga na yung palagi ako nanonood, yung inano si Reyes, si J.R. Reyes. Na-high blood talaga ako, umiyak ako nung nilipat siya noon. Pero ngayon parang ano na lang, yung happy na ako na ganyan, nasa Ginebra. Mahal ako ng mga Ginebra fans, hindi ako pinapabayaan. Okay, ngayon, tinuloy-tuloy niyo na-retired na si Joko. Oo, kasi ang babait naman eh, lalo yung mga coaches. At saka mabait si Boss Al sa mga fans talaga. Al Francis Chua. Oo. Bira ka lang makapag-selfie sa kanya, pero talaga naman mabait. Si Kim Kong, lalo si De Rosario, si Coach Richard. Nung nahulog ako noon sa may Ultra, dating Ultra, sabi niya sa akin, ay kawawa, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, yan mo na. Tinulungan naman ako ng mga Ginebra fans, hindi naman nila ako pinabayaan. Bakit hanggang sa ngayon, hindi niyo talaga mabitawan yung Ginebra? Bukod sa Ginebra team, ang mga fans na kagaya niya, yung nasa abroad ngayon, si Mr. C, si Chris. Pag sinabi ko kay Chris, mamaya nandito si Sir Ben Velasquez. Kapta na yan. Hanggang kailan talaga itong pagiging tagahanga nyo ng Ginebra? Pag hindi pa sumakit tuhod ko, pero ngayon hindi na nga sumasakit tuhod ko. Pa-practice na ako. So pwede pa? Pwede pa. Laban pa? Laban pa. Okay. Never say die talaga. Anong message nyo sa mga kapwa nyo fan ng Ginebra? Sa kapwa pa ng Ginebra, magmahalan na lang tayo. Kung sinong darating, sinong mawawala, huwag nyo ko gayahin. Kaya basta ganon. Kung sinong darating na fans kung sinong darating na player, maaari natin. Kung aalis sila, sige lang. Makikita naman natin. Nilalapitan ko naman si Rebellion kahit na kung sino pa, lalo si Paulo Taha. Ay, pag naano ko yan, firmahan mo to. Dating Ginebra ka eh. Lahat yan, sila pero sino-sino. Hindi ko lang mahuli si Pagiwa at saka si Elterbrand. Kausapin natin yan para... Yan talagang hindi ko mahuli-huli. Kausapin natin yung PBA Moto Club para si JJ nandun eh. Yung sa karaniwang buhay nyo na anong nagpapalakas ng loob sa inyo, nagbibigay sa inyo ng motivation araw-araw? Ginebra pa rin talaga. Bakit? Parang second family. Kasi sabi ng anak ko, parang pangalawang pamilya na natin ng Ginebra. Doon tayo marami kaibigan, maraming... Hindi nila ako pinapabayaan na talaga naman fans ng Ginebra, hindi ko nagsasitahin, marami sila. Pagkano nito, iri lang nito, sabihin mo nga kahit na yung sa abroad. Sabihin mo sa akin kung kailan kasi manood kami. Para sa inyo, Nay. Maraming salamat po. Waterproofing ang silang makakanap ninyo sa German technology ng Sista. Protektado kayo hanggang 10 taon. Yan ang dapat natatagal. You're being named to one of the 50 greatest players in PBA history. Had an impact so far? I mean, on your coaching, on how people treat you. Has anything changed? Maybe not. Yeah, honestly, that night was special, and I'm not gonna lie to you, Bill. That's really such an honor, and the recognition is something I cannot, even dream about, right? So to be considered as one of the top 50, I mean, I know our PBA Hall of Fame is there, it's not there, whatever. It started, but So to me, this is the closest thing to a PBA Hall of Fame. And just to have that in our league here, and this league has been, everything to me, right? So I've been blessed. As a player for 15 years, I only took 1 year off. I started coaching in 2011, and I'm still in the PBA.
So that's 14 years of coaching. And you add that with the 15 years playing, that's what, 29 years, right? So it's pretty awesome. So you know that I've grown and I've lived, and the PBA has been such a blessing to me. And to be considered again that, it's, you know, I take it to heart, and I really feel the love. Yeah. But then I don't, you know, it's not something that I use, or it's not my personality. carry the trophy I don't around. carry it. I don't walk around with it. So if they see it good. Yeah. Now, it doesn't change how I was yesterday. So. At yan ang unang kabanata ng Basketball Universe. Ako si Bill Velasco. Mag-LSS po tayo. Like, share, and subscribe para dumami po ang mga tao sa ating universe. Nais namin pasalamatan ang aming mga sponsor, Eurotex, Eastern Communications at Sista. Hanggang sa susunod na kabanata natin, araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang gawin nyo, laging tandaan, magkakampi tayo. Hanggang sa susunod na kabanata ng Basketball Universe.